ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may hapon ka na itong tanan-og. Welcome din sa tumunang kuban. Sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mong tanan diha? Karong panahon, no? I hope nakakaroon sa maayong kahimtang, karong panahon, no? Anyways, mga katambayan, kaysa pa pa'y wala gid nagka-flu diha. But ang mga katambayan ay, it's Friday the 13th, mga higala, no? One day before makikita tag mga before ta makakita mga no? Mga OA nga makadawat o bulak, mga higala. Bitter. But ang mga higala ay, I hope, no? Nata sa mayong kahimtang karong panahon na ay, of course, no? Nabetoy convest story ba ang basin ulanon ang Valentine's Day ug mga adlaw, no? So anyways, mga higala, una ta mo pa ng ulan-ulan, mga higala. Well, natural man na kasi sa February is ulanon jud, mga higala, no? So dito ta matingala na, mga higala, no? So ang atong kanan na sa to seguridad. Kumustahon sa nato to seguridad is Davao City, no? Kung unsa ba ang kahimtang sa tuwang seguridad karon, mga higala, no? So anyways, mga higala, kaya ta maglangan ato na paminaw, no? Ang ang tigpamaba sa Davao City Police Office, mga higala, na si Captain Hazel Caballero Tuazon, mga higala, no? Alang sa update sa seguridad ug uban pang mga pahinumdom sa to kapulisan, mga higala, especially Valentine's Day and of course ang Chinese New Year karong umaabot nga, tama ba ko? Martes, Lunes sa kadla, Lunes, so gaton ug Martes. Okay. So anyways, mga higala, ato na paminawan, mga higala, Captain Hazel Caballero Tuazon. Mamang Davao City na mo nagpabilin nga punta nga habsay malinaw nga ato nga syudad sa Davao and wala tay threat sa ato ang security diri sa ato nga syudad sa Davao. Nagpasalamat sa tanan mo kay na-apply yun na to ang ato ang culture of security nga naata diri sa ato ang syudad. And with the mo sa ato ang bago lang nadaktan pagbalik nga niskapo sa ato ang DCP custodial facility.
nagpasalamat po ang ato nga City Director ma'am sa tabang sa aktibo nga suporta from the community mo nang nakta na to pagbalik ang katong niiskapo sa ato ang DCPO custodial facility. And then with the recent incident ma'am nga naatay frustrated homicide, frustrated murder regarding sa shooting and intabo diha sa Police Station 1 na Santa Ana. Ongoing ang pagkandak ana karon og operation investigation with regards sa identity and location sa maong nga mga suspect ma'am no. And with the motive sa maong insidente, isa na to ang hirat na is personal ma'am no regarding sa ihang trabaho as a pedicab driver. And with the coming Valentine's Day and Chinese New Year nga idaos diha sa ato ang Bukana Bridge ma'am no, andam na nga ato ang Davao City Police Office nga maghatag og seguridad para sa hapsay ma'am no og mahuman ang mga activity nga peaceful ulay mga ma-encounter nga problema during the celebration of the Chinese New Year. And natay 100 personnel from Davao City Police Office, wala pay labot ang other security and safety clusters nga maghatag og seguridad. Awag lang din nato sa tanan ma'am no with regards sa ato ang safety protocols ato lang tumanon, and reminder lang nato ma'am no nga bawal gihapon ang pag-violate sa firecracker boundaries sa ato ang siyudad sa Davao bisan pa mag-celebrate ta og Chinese New Year ug bunta. Wala tayo ma-receive any complaints during the celebration sa ato ang Chinese New Year ma'am. So, mo ito mga higala, no? Ang pahayag ni Captain Hazel Caballero Tuazon, antik pamaba sa Davao City Police Office mga higala. So, mo ito mga higala, no? Bawal gihapon, no? Fireworks, no? So, mo na ang ginakuha, yun na-emphasize. Kinamo kayo sa mga gahikulo ng mga Chinese nationals mga higala, no? O siguro, ignorante lang sila. Wala sila kabalo mga higala nga. Dili pwede magkuhan. Pero, kino sila palusot po, pasulod diris Davao? Diba? Sa bagay po, kung sa checkpoint lang, panahon plain view doctrine lang, manggol, so sato pa, ikuran mo silipon. Kaya kung imo nang ipaabrihan, dili na ma-justify, unless, no, kanang pagpaabri mo sa likod, na ay consent, gikan sa, kaning consent, gikan sa tagiya. And ikaduha, kung nunay intelligence report, nga nasa bit-bit, no? So, kung basta lang mo paabrihan, ngisog ka sa checkpoint, bawal gina siya sa itong mga pagkid mga higala. Bawal gina siya mga higala. Kay plain view doctrine lang man, no? Mahulog mo na siya. Pag imo na siya pugson mga higala, so under duress, no? Ma-charge ka og kuha na mga higala. Usa ni? Illegal, kuha siya, illegal seizure mga higala. Kung imong kuhaon yung gamit. Diba? So, mo na ang kuha na to, no? Anyways, mga katambayan, karon na mo na siya, bawal, may gano'n ka to nag-attempt, dakpan naman. Karon sa itong dakpan. Wednesday ata to, Tuesday. Dakpan naman na yun, diba? So, Tuesday sa gabi ata to. Nawala to siya mga Wednesday, February 9 nadakpan, Monday. Nawala to siya February 5. Dali kayo. Pero katugid ba, tingalay ko. Di ba sa inyo nakpan na, nagdudak ko, pero dudak yapon ko kay enclosed man kaayo agud ang detention facility gud sa kuan mga galas, Davao City Police Office, no? Kanang bag-o detention facility. Unlike no sa una mga gala, nga dito at bang sa may katong karaan na building, no? Nga doon na kay pader. Katulayo kayo, tapos enclosed. Something is fishy. Kung ba daw to? Padayon ba daw to nga imbestigahan gihapon tong mga nakasiba, kwan, no? Moto yung ni Ma'am Hazel Caballero Tuazon mga higala. Padayon niya pong investigasyon alang sa maong, kwan, no? Maong problema mga higala, no? Katong, kwan, pagsibat. So, mauragit to mga higala. Bitaw, anyways, may gala sa itong pagbalik, laing hisgutan na usab, no? Ang kano, no? Pagkatambayan, human lang sa importante pahinumdum nga si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Feniquito, mga higala. So yes, mga higala, so may labayang adlaw, I think kahapon mga higala, no, atong hisgutan mga higala, no, ang kaning bagong ang bagong mission sa to ay bagong mission. Ang padayon no kampanya, no, sa illegal nga droga mga higala pinagi sa bagong
Regional Director sa Davao City, sa atong Philippine Drug Enforcement Agency 11 nga si Attorney Benjamin Gaspi mga higala, no? Wala sa yung discuss kung sa bagi kung sa bagi ilahang mission o sa on pag-reduce katilang target na supply reduction o demand reduction, no? Pero mo lagi na sa man nato ni ganam gi mga tao gid nga ma-addict gid mga higala sa sa droga mga higala, no? And like other addiction mga higala mo to gingon lagi kining lisod siya, no, kung walay tabang sa community mga higala. So mo to ipanawagan niya nga dapat ang community mo kuan gid mo tabang. And mo po na ang panawagan po sa tuang kuan po, no, sa tuang Davao City Police Office mga higala, no, pinagi sa ilahang acting acting city director nga si Colonel Manan Muarip mga higala, no, nga dapat ang community dapat pakusgan ng collaboration with the community kay ang community mo makinabang kung ang komunidad mo tabang, di ba? So mo gina mga higala, no, nga panawagan sa tuang mga otoridad mga higala. So anyways mga higala, alang sa padayong kampanya sa illegal nga droga mga higala, no, atong paminawon mga higala ang bagong regional director sa atong Philippine Drug Enforcement Agency 11 nga si Attorney Benjamin Gaspi mga higala, o ang tigpamaba sa Davao City Police Office nga si Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala, no, with regards sa laban kontra droga mga higala. Paminaw na to. Ask if in 2024 kasi si Mayor Baste declared war against drugs. Pero umani ito ng criticisms because of meron parang may killings na involved. Do you think at your end ba, do you think ito po ba ay effective ba na ito na pamaraan or hindi? Kung hindi man, what should be done para to eliminate drugs, lalo na dito sa Davao Region and Davao City? And for Ma'am Hazel, Ma'am, with the latest yung mga bago nating mga nako-confiscate na drugs, do you think bumalik ulit, naging rampant ka in Davao City? Thank you, ma'am, for your question. Mukhang nalalagay ako sa hot seat, no? Lalo na bago-bago pa lang ako dito. Yan ang problema kasi nga lagi kinukumpara yung nakaraang administrasyon sa ngayon na magkaiba ang stand, no? Parang kami din, ako nung bagong RD, iba rin ang stand ko sa loob ng opisina sa nakaraan, no? Pero napaka-epektibo po talaga, ma'am, na pagsupil o action para masolusyonan ang illegal drugs o proliferation ng illegal drugs is continuous, no, na walang tigil, walang humpay na anti-drug operations. Pero sa anti-drug operations, minsan hindi naman maiiwasan na walang namamatay kapag may lumalaban o armado ang mga drug personalities o drug group. Pero kung pwede naman ang anti-drug operation na maingat, na hindi na nakakalaban, kagaya ng mga search warrant operation, bigla ang pagpasok sa bahay by virtue of search warrant operation at naalimpungatan ang mga drug personality, kahit na armado yan, hindi makakalaban. So depende yan sa preparasyon ng mga law enforcement unit. Ganun pa man, ma'am, ay mas tayo, depende rin naman nga sa katayuan sa pananaw ng isang tao na ako naman mas gusto ko na buhay ang mga drug personality at sampahan ang kaso kapag nahuli during the actual entrapment operation. At usigin, siguruhin, kasama dito kasi sa anti-drug, hindi lang naman, ma'am, law enforcement ang kailangan titigan, no? Sa cycle ng criminal justice, lahat po dapat may kaakibat o kasama. Ang law enforcement magsasagawa ng sunod-sunod o aggressive anti-drug operations. Pero sinisiguro na dapat kakampi rin natin ang prosecution o yung mga prosecutors natin o mga fiscal. At sinisiguro din na dapat pagdating sa korte ay fair ang laban, no? Walang mga
magpagpanig sa isa, pagpanig sa kabila, kundi talagang pantay na pagtrato during the trial. At kapag na-convict na yan, ay kailangan din doon naman sa correction, dapat maayos, no? Maayos na walang nakakatakas. At siyempre, pag natapos, assuming ma'am, ang sentensya niya for 40 years, for example, babalik siya sa community. So pagbalik niya sa community, dapat yung lalapagan niyang community ay maayos. Kung ang lalapagan niyang community ay hindi rin naman maayos, hindi matino, at marami ring mga siraulo o mga gago at wala rin mga trabaho, itong lalabas sa kulungan na dating drug personality ay ma-i-influensyan siya. So babalik na naman. So kailangan para masolusyonan talaga ang ano man, hindi lang naman ma'am tungkol sa illegal drugs. Lahat na mga other crimes, no, kailangan epektibo ang pagsagot ng tinatawag nating itong elemento ng criminal justice. At kailangan, of course, laging hinihingi namin ang kooperasyon at partisipasyon ng community para kayo mismo ang magiging taga-sumbong o mga marites sa barangay. Kung may mga nakita kayong paglaganap, proliferation ng illegal na droga, para maideklara natin na drug cleared ang isang barangay, hindi na pamumugaran, kailangan natin itong mga badak personalities o mga badak members sa pamumuno ng punong barangay, kailangan siya ang manguna na masolusyonan, magsumbong kung may mga nakikitang paglabag sa Republic Act 9165. So, ibig sabihin na, banggit ko kanina, ang paglaban tungkol sa illegal na droga ay holistic approach o whole of nation approach. Kaya pinapatupad natin yung barangay drug clearing program. Attorney, clarification. You're more into search warrant and arrest warrant ba yun? Yun ang mas prefer nyo? Lahat ma'am, kung ano po ang natataon na operation. May mga bagay na ang hirap magsagawa na iba-iba minsan sa mga region, mga provinces na napuntahan ko, iba-iba po ang prepared, no? May mga prosecutor na mas gusto nila bypass operation, no? Mas susuportahan kanila. May mga prosecutor naman na iba na ayaw ng bypass. Mas maganda search warrant operation. Kagaya nitong pinakap lagi natin nakikita yung mga operation ng drug den, no? Ang iba gusto ay mag-bypass. So, sa ibang mga lugar naman gusto mas maganda ang search warrant operation. Kung ano man ang nararapat at susuportahan natin yun, ma'am. Thank you, Ma'am Hazel. Mas kuan ba mo, ma'am? Bypass mo or search warrant? Yes, ma'am. Ganina, ma'am, sa mga question, ma'am. Based sa atong records na mo, from 2024 compared to 2025, mas taas nga to ang number of operations and arrested ng mga individuals involved sa illegal drugs, especially with the number of amount sa confiscated nga mga illegal drugs, ma'am. So, nagdaghan yun siya, actually, ang ato ang number of operations. With regards sa mga information, mga good ma'am, na-receive na to from the community, daghan tag mga na-validate nga positive yun siya mao nang ato ang bypass operation. Halos kada adlaw ma'am, actually ang Davao City Police Office na atay operation, ma'am, no. Wala yun tay tagsa siguro nga adlaw nga wala tay operation and the arrest with regards to the individuals involved sa illegal drugs. And makita man po siguro na ninyo, ma'am, no, kay every year, every month may nag-post sa accomplishment sa Davao City Police Office sa ato ang accomplishments sa atong campaign against illegal drugs. And with regards sa kung asa may mas prepare na kung search warrant ba or bypass operation, with the search warrant na good ma'am, i-apply mo guna nato sa korte. Dugay siya, kanang daghan gyud mo i-comply para ma-approve sa judge, ma'am. So dili basta-basta nga anytime ma-approve kami na nga atong application for the search warrant. So mas sa ang bypass operation, kay dili man po ni basta-basta makakanta ko bypass operation, ma'am. Kung kami lang. So naay presensya sa from the media, sa court, and then from the barangay. So kung naatay violation na ma'am, pag abot sa korte, dismiss na siya. Pero ang sa mga part sa Davao City Police Office, mas paspas ang bypass operation, ma'am. And positive ang mga kanang 90% or 80% sa accomplishment sa Davao City Police Office, ma'am, is gikana sa tabang from the community nga naghatag og information sa atong Davao City Police Office. That's what you mentioned nga, ang sa lahat ng muna ay bypass muna ay ma-confiscate. Yes. So do you think rampant na po siya sa Davao City? Sa Davao City, ma'am, kung naghisgot akong daghan ba,
So dili siya ingon nga daghan ma'am kay magbase man guta sa amount per gram kung pila sa Davao City mahal man guta ma'am. So dili ingon nga bisan asa lang pwede mapalit nato ang illegal drugs. Compared to other area man gud ma'am, mas mura siya compared to Davao City nga amount sa per gram sa Shabu. So dili ingon nga rampant ang illegal drugs diri sa ato ang siyudad sa Davao. Dili lang gyud ta mamili ma'am kung ma'am no kay bisan pa og paraphernalia na siya as directed sa ato nga city director filean gyud siya og kaso ma'am. Mo nang daghan ta og kanang number of operation, number of arrested person involved sa illegal drugs and na-file nga kaso sa korte. Anong mas mahal ang Davao? Dili siya ingon nga kada kanton pwede mo mapalit bisan asa man ba. So tago-tago gihapon ang pagpamaligya sa illegal drugs sa ato nga syudad. So mga to mga higala no, ang pahayag ni attorney Attorney Benjamin Gaspi, ang bagong regional director sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 may galaog ni Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala no with regards sa laban na to kontra droga mga higala. So anyways mga higala, di punta mo gi-explain niya dito ni Attorney Gaspi mga higala no, hindi kin maiwasan nga sa sa anti-illegal drugs operation nagi mamatay. Di maiwasan, no? Especially pag hostile ang suspect o ikaduha na armado. Kung hostile, armado pa, kuya kay combination, lagi posibilidad nga mapatay, no? Pero ginaiwasan yun na nila mga gala, especially the Davao City Police Office also, dili good. Walay mamatay sa ilang operasyon, mga katambayan. So, mo na ilang ginapanawagan karon nga unta wala gyud mamatay no kung muka mo surrender undangan lagi ng illegal drugs lagi undangan lagi ng drugs lagi kay ba niyo ulo no gusto jud mo risk paraan pero anyways may gala mo ito tong discussion, they already have the personality disorder and they don't care mga igala, they are just para sa ilahan murag wala dula ra ng mga hulga no kaso-kaso dibda kong patyon good. Pero dili ba po long term mga higala or sustainable ang kaning pagpatay gud no kay nang gini mo balik og mo kan gyud nang balik-balik lagi na cycle ana mga higala. So anyways mga higala, lain pang hisgutan mga higala sa to pagbalik human sa tong importanteng pahinumdom ning ato Sibyanan. Balik kita mga higala din sa panaguban sa tungtulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas Kabanyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala no. Kado sa ba nato ning since Monday mga higala to ning gisgutan no kining about sa Davao City base. Ngano siya promote ano sige kukuan no. Nganong ginakuan sa ko programa mga higala. It's because unang-una kaning company mga higala is gikan sa Davao City. No, o gusto na kumutabang og mga homegrown sama sa kaning Have It Software Corporation, no? O sige, basig bayad ka dira. Dili nung bayad man ko. Dili na sa ingon na bayad, no? Wag ambot lang. Siguro libre kaon pero di masingon ana nga kun nagibayaran. Ako lang gid is dako ko og kining unsa ni siya. Dako ko og kini ginatawag na ako nga heart no, especially pag homegrown no kay kinsa pa man magtinabang di ba kita lang muna ko nang kuno nga marag apilo na ko syodo ingon niingon nga wala na dire niingon sa ko nga umulo nagatan-aw sa programa okay lang no okay lang basta ako mutabang gid ko nga pag mutabang ko nga kining mutabang ko sa to mga kapwa mga igal nga mo boom ni siya nga may gala application no kay para may mga dabawin nyo wa man gibuhat para sila sa sariling gain no kay kun dili lahi na tayong gikuan no sama ta sa tong gihisgutan kay ganiha while ago no. So anyways may gala dinita no sa pagpili og driver og kaning ginatawag na roadworthiness mga gala unsa ka ang kuno kay ato ang kuan mga gala ang ride it mga gala gusto na siguruhon no walay kamote nga mo drive sila mga motorcycle taxi no or nawalay motorcycle taxi nila nga mga kamote no nga ma-involve sa mga bisag unsa nga mga kuan no kabuang di kalsada. So anyways may gala to paminaw may gala no ang founder o ang CEO sa Have It Software Corporation may gala no ang kuan may gala mo tag-iya sa Ride It
mga igala, no? Ito, paminaw mga igala, Sir Kevin Joven. Paminaw na to. And foremost, ma'am, Davao City has legalized city ordinance for the habal-habal. And wala man good siya yung way of tracking dito, ma'am, especially for safety sa mga passengers. So in a way, right, it serves as a ride-hailing app na nakurong dito na tutan ng habal-habal. In a way po nga, dili sila maka-overcharge sa atong mga passengers. Kaya di ba, usahay nga, sige 150 pero doon kayo, but because wala kay choice, sige na lang. Kaya wala man sila karang basis sa ilang metered fare, ma'am ba? But with the help of Right It, makasure po na ito ang mga kanang commuters at mga passengers nga ang ilaha pong gibayaran is sakto gid pod, ma'am. And before po that lang nga man natay city ordinance ana, ang si Right It man pod good is under sa startup community sa Davao, and based po sa studies, ma'am, dire sa Davao, given nga mo traffic tigid during peak hours and namang yung shortage po sa atong public transportation. In a way po, ma'am, nga ang kaning ato ang ride-hailing app, ang gina-serve na to is katulad ang nag-exist na motor daan na gustong maging riders kay no employee-employer relationship man ni with the riders. Isang pag part-time lang, so tagan ta mo example. For example, na ako yung motor, empleyado ko dito sa downtown, paulit na ako sa mga sa Turil. So instead of wala ko pasahero, unya na registered na ko sa Right It, pwede ko nga mag-open og booking, and akong pilion nga booking kay pwede mo gud ma-choose imong location. So paulit na lang ko, nakasakay pa kong isa, nakatabang pa kong isa ka pasahero nga makauli. And Mag my destination yes, ka. ma'am, by destination siya, ma'am. So gapo siya nga kuan for part-time na nimo kay syempre kinsa may muhatag nimo, niuli na lang ka na pa kay 200 at least na masahe nimo og panggas. Okay na po. Sir, mo na yung basis ha? Mo na yung study or napag yung nagkandak yung study? Nag-conduct mig study, ma'am, but aside anak, ma'am, kay because nag-exist ng good sa ato sa Davao City, ma'am, mga multinational company ba, wala gyud local. So in a way po nga nag-start up po mi nga what if nga ang kani nga industry mo sudlod, because we know how people will really use the app, ma'am ba? Kay because kasabot mi kay local man pa, taga Davao man ta, kasabot mi unsa yung pinaka-need sa city, which is in a way ma-serve siya ni Right It. So target ninyo na passengers? So usually, ma'am, target passengers na students and mga BPO, kay usually di ba pag BPO wala na jeep kaayo nya layo ba. So katong mga BPO po na to, mga users, ang kuan mo gud na to ani kay motorcycle man siya, so naka-radio siya inani, bisan pag nakasabalay murag gyud po siya uban nga ride-hailing app. Di na ko siya ma-mention, but murag kabalo naman tatanang sa nature sa ride-hailing, di ba? Inana gyapon siya, ma'am, but cheaper siya because masulod na to ang kuan MC taxi. And as well, kanabitaw na sa mga subdivision, di ba na mga tricycle, nga usahay bisan pag during wee hours, labi na sa mga graveyard shift, di sila makapara dayon. And ang sarang may available sa city, taxi raman o car, at least karon nga na si Ride It, mas cheaper siya nga option. So in terms of roadworthiness ng mga motorcycle, Yes, ma'am. unsa dapat na ba ta year na unsa dapat ni siya nga motor, o pwede itong bisag kugay na kay na motor, pwede na to nagamit Yes, niya ma'am. for ride? That's a very good question, ma'am, especially sa mga gusto mag-apply. So at least, ma'am, 3 years old nga motorcycle. Yes po, ma'am. But however, ma'am, tanawon mo na ang condition. Like for example, kanang wala kay nagamit, well-maintained ang motor, mong pag ipa-check na mo siya, usually naman mo pasar gihapon nga mga year 2020, 2022, pwede na gihapon siya, ma'am. Kinsa mo check, sir? Nami mga team leaders po, ma'am, nga amo po na siyang ipa-seminar, ma'am, and with the help of LTO po and LTFRB, we are connected with them also, ma'am, para nga ako ang mga riders, ma'am, kay dili jud kamote, and musunod yun ta, especially nga ang motor baya, di ba, yun sila nga isa ka tail mo tumba na daan kay buhara siya, dili siya para sa 4-wheel vehicle ba. But kaya, ma'am, rest assured, ma'am, si Ride It pinabuhat tanan nga mga safety measures and precautions para maka-deliver og safe nga biyahe sa tanan kong mga passengers. Thank you, sir. Kay Thank you po, ma'am. Attorney Gaspi. And We're still looking forward na mahatagan na numbers ni LTFRB because regulated nila ang number of slots. Pero for our users, ma'am, nanatay 54,000 naka-install sa itong app. 54,000 ang 54,000. community. Yes, ma'am. Naka-install. So for the slots, ma'am, I know excited ang tanan, no, labinag na yung mga motor, but nag-wait ni sa amando ni LTFRB Region 11 for the slots. thank you. Wala na, ma'am. But basically, ma'am, kung i-compare na to siya, naman ko yung motorcycle taxi, si Cagayan de Oro. Cagayan de Oro has around siguro mga 5,000. Inana ang running sa ila, ha? Oo. So I hope, ngayon, anak po gamay. Ay, although, di man tanan kay si Cagayan, ma'am, daghan siya o ride-hailing apps. But here sa Davao,
si Ride It lang man ang murag I don't know sa uban ko kung kuan. But kana ma'am, so soon to be announced pag ang kuan niya, ang number of cadets. Sir, ang sa 54,000, makita niyo yung profiles dili. Kuan ma'am, para sa data privacy ma'am, ang among gibuhat kay kung mag-register ka sa Ride It, imong number ang gamiton, wala na yung password kay OTP na siya nga based. Pero Oo. dili siya students, professionals, ang inyo ang Ang demographics ma'am kay demographic. kuan siya ma'am, kanang per kuan siya, mag-register nila no, di magina i-conceal magina nilang kuan, but kung birth year ang basihan, demographic, students and young professionals, ang age around 18 to 30. Kaya di man may pwede muhil og mga kuan, di may pwede muhil og mga minors. Okay. Di siya allowed sa LTFRB. Ay, last na lang, sir. Yes po ma'am. Ruta, kung sa kalayo ang limit and ata Kuan ma'am, since si Ride It na-acquire og national accreditation, ang ruta niya is around Region 11. So, exciting siya ma'am kay labi nagpaabotay ang araw ng Davao. We will be partnering with City Tourism Office kay magbuhat pa og mga motorcycle tourist taxi. Like, for example, gusto lang ka mo drop by, di ka, kanang mo sightseeing lang ka, pwede ato motor. Daghan kita mga puhon. Daghan kayo. Naputay pabili na tay parcel, parang nga mga services ma'am nga, wala pa na mo siya na-announce kayo. Pero in-launching, invited mo tanan kanang paraffol ng trip to Hong Kong Disneyland. Pwede na po ma'am convertible. Pero isa lang, ligid lang sa una. Isa. Thank you ma'am sa question. Thank you. Okay, So, mo ito mga igala, no? Ang pahayag ni Sir Kevin Joven, mga igala, no? Ang founder, CEO sa Havit Software Corporation, mga igala, no? Ang tag-iya sa Ride It nga app, ride-hailing app, mga igala. So, hopefully, no? Awa dyan kamote, mga igala nga ko, no? And hopefully, masugdan na ni mga igala, no? Kay advantage ni siya para sa katong mga commuters nato karon mga igala, no? Nga still, labi na ka ng mga nagdali, no? Dakong tabang ni, dadakong tabang motor. Even sa Manila, naga-kuan ko, naga-motorcycle taxi gid ko. Kuntahay, for example, ang comfort nimo sa taxi, yes, na kay comfort. Pero kung magdali ka, makaabot baka dahil sa mong destination. Di ba? Makaabot ka kasi mong destination if ever, no? If ever na kuan, musakay ka ana. So, actually ako ha, akong flight ato is alas 3 niya na ako sa among opisina sa among among central office sa Quezon City sa Visayas Ave niya. Ang kuan is nasa Pasay, Terminal 3. Kung nagtaxi ko ato, susabton ko kuan ma-delay makuan gid ko, mabiyaan gid ko sa akong flight. No, pero katong nagkuan ko nag-motorcycle taxi ko mga igala, no. Joyride. No. Pagkuan ako sa joyride mga igala, wa na. Why isa ka oras abot kong Terminal 3? Giwati-watihan rang EDSA. Pero musulod niya punto sa kuan sa traffic ko. Actually, disiplinado mga riders Davao City po. In fairness to them. Anyways, may ganawa tayo kong oras ang alas ni Bok Persa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ako yung nakoban, Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab. Daghang salamat. O maying adlaw ka na tanan. Musunod na ang Radyo Pilipinas News Update.